Okay, good morning. May nag-request sa akin na gumawa daw ako ng isang vlog tungkol sa pag-formulate o paggawa ng feeds. Ito ay actually may mga na-vlog na ako sa mga bagay na ito. Pero si Madam, hindi ko napapansin kung sino po siya at ayaw niya magpapanggit. Nag-request siya na gumawa ako ng isang vlog about naman sa layer feeds. Ito po yung patuka para sa nangingitlog ng mga manok, yung layer o yung layer hens o yung mga inahing nangingitlog na. Okay, kaya ito, samahan niyo po ako muli at ibabahagi ko po sa inyo kung paano ba ito pinoformulate, kung paano ba ang mixing nito para makuha natin yung tamang ratios ng mga sangkap, bawat sangkap, kasi siyempre po, iba-iba po yan. Hindi na pwede natin, hindi na pwedeng tiyamba-tiyambahin po natin yan. Kasi kailangan natin ng tamang computation niya para mag-equivalent po ng tamang rutina para doon sa layer feed. Speaking of layer feed, yan po ay nagre-require ng 17% na rutina. Iba po yan sa mga pang-meat production, yung broiler, which is 20% po yun. Mas mataas para mas mabilis lumaki yung manok. Yung layer feed po, 17% po ang required na rutina niya. Mas mababa kasi hindi po siya pwedeng patabain. Kasi pag mataba po yung manok, mas nahihirapan po siya mag-produce ng growth. Ito po ang aking babahagi ay napakasimple lamang. Gumamit po ako dito ng tatlong pangunahing sangkap na napakadali pong hanapin, provide. Ito po ang kasaba, yung maniutis kulenta. Yung kasaba roots niya, yung laman, yung tubers. Isa na po yun. Number 2, kasaba pa rin yung dahon niya kasi total, kasaba na yung pinag-uusapan natin. Gamitin na natin yung laman niya, yung roots, then yung dahon. Dalawa na po yun. Ang pangatlo po dito ay ang Tenebrio molitor, yung mealworm. Ito po ang mealworm ay inaalagaan po ito. Madali po itong alagaan. Nasa vlog ko na rin po ito. Bisitahin nyo lang po sa 4City Feeds sa YouTube. Lahat po yun nandoon paano pinaprocess yan. Basta po itong tatlong sangkap, yung kasaba roots, kasaba leaves, yung Tenebrio molitor, dapat po nakaprocess ito powder po itong lahat. Hindi po tayo mag-formulate, gagamit ng sangkap sa formulation ng sariwa. Dapat nakaprocess po yan, powder po yan. Ang giting ko po, powder po ito. Ngayon, kaya po natin hindi kong compute ng tama para po mag-equivalent naman ito yung tatlong sangkap na ito na 17% na rutina. Kaya po nasabi ko, para po ito sa layer hens o nangingitlog ng mga. Okay? Ngayon ito, samahan niyo po kong uli. Sabi nga sa kasabihan, pag may alam, mas lamang ang may alam. Okay. Ito na yung continuation ng aking vlog about sa pag-formulate ng layer feeds o yung patuka o feeds para sa mga nangingitlog ng mga manok. Ito po ay request ng isa sa aking masugid na subscriber na si Madam. Ayaw niya nga lang magpabanggit ng pangalan. Okay, anyway, kung gusto niyo magkaroon ng copy o kopya nitong presentation na ito about sa pag-formulate o paggawa ng feeds, huwag po kayo mag-atubili na i-message ako. Basta mag-subscribe lang po kayo, ibigyan ko ngayon ng copy ito. Magbigay lang po kayo sa akin ng email address ninyo at i-send ko ito. Okay? Type of feeds, ito po ang mga klase ng feeds: crumble, fillet, and mass form feeds. Depende po yan sa ating pagbibigyan o pakakainin ng mga manok. Pag maliliit, siyempre po yung mga small particles din ng feeds, yung mass form. Pag medyo malalaki na, yan, sa crumble, then fillet pag totally malaki na sila.
Okay, the main ingredients, ito po ang tatlong sangkap sa paggawa ng feeds natin ngayon. Yung cassava roots, cassava leaves at mealworm. Sadya ko pong ito ang aking pinili kasi madali po itong hanapin. Okay, ito ang main ingredients natin. Yung cassava roots. Ang cassava roots po ay source of energy yan. Number 2, cassava leaves. Ang cassava leaves naman po ay source of yung essential amino acids. Actually, 11 pong kailangang mahalagang amino acids na kailangan ng ating mga manok. Nandiyan po yan sa cassava leaves. Kaya napakaganda pong ingredients yan. Pero po, isa pong paalala about sa cassava, yan po ay kailangan naka-process. Kasi po, napakataas po ng lason niyan o hydrogen cyanide o HCN. Kaya po, bago natin gamitin, i-process po natin. Actually po, may separate video po ako yan sa aking YouTube channel. Bisitahin nyo lang po yan. Okay? Source din po yan ng vitamins and minerals. And pangatlo, itong mealworm. Yan po ay inaalagaan. Madali pong alagaan yan. Napakagandang source din po ito ng essential amino acids din, fatty acids, yung linoleic acids na kailangan sa inclusion ng formulation and minerals. Yan. Kaya napakaganda po ang kombinasyon ng tatlong ito. Kaya ito po ang pinili ko na i-present sa paggawa o sa vlog na ito. Okay, formulation na tayo. Assuming nagagawa tayo ng 10 pounds o 4.54 kilograms na real feed. Ito ang patuka para sa nangingitlog ng mga manok. Ito po yung nag-lay na ha, nangingitlog na talaga siya. Hindi pwede po ito sa sisiw ha, yung nangingitlog na talaga. Okay, nagre-require po siya ng 17% na protina. Bakit po 17%? Sa mga nauna kong vlog po, baka ma-misinterpret ninyo, may nilalagay po ako doon at 20%, may 18%, depende po yun sa pangangailangan ng manok. Ito po ay layer feeds, kaya 17% ang kailangan natin dito. Kaya nang nasabi ko, mas mababa siya kasi iniiwasan natin tumaba ang mga alaga nating pangitloging manok. Kasi pag mataba po yung isang manok, yung layer hen, mas less po, mas hindi siya nakakapag-produce ng itlog ng maayos. Okay? Okay, main ingredients tayo. Gaya na sabi ko ay ito ay already processed. Nakaprocess po ito ha. Cassava roots, o kung tawagin ay CRM o cassava root meal. May 6.42% po siyang protina. Cassava leaves o CLM o cassava leaf meal. Ang tawag po niya pag nakaprocess na, which is may 21% siyang protina. Then mealworm, yung Tenebrio monitor, napakataas po ng protein content niya na 53%. Yan po ay no, importanteng alam natin ang protein content ng mga sangkap na ating gagamitin. Kailangan ito sa computation. Yan po ay dapat natin alam kasi pag hindi po natin alam ang mga protein content o protina ng mga sangkap na ating gagamitin, ay hindi tayo makakapag-compute ng akma o tama. Kaya tuloy-tuloy nyo pang panoorin ito hanggang sa matapos para malaman nyo. Fixed ingredients. Ano ba itong fixed ingredients? Sodium chloride. Ito po ay asin. Yung ginagamit natin sa pagluluto. Table salt. Yan po ay may inclusion na 0.27%. Yan. Calcium carbonate, 4%. Pataas po ang ibibigay natin ng calcium carbonate dito ha. Kasi kailangan ng mataas na deposito ng manok ng calcium. Dahil nga ginagamit nila yan sa pag-form ng eggshell. Yung calcium carbonate po, pwede tayong gumamit dito ng limestone or kung meron kayong mga talaba, yung shell ng talaba, ilinisin nyo lang po yan at i-grind nyo ng pino, yan po pwede pong gamitin yun as calcium carbonate. Okay, corn oil in BCO, 4%, 2% po sila. Corn oil, bakit kailangan natin gumamit ng corn oil? Papaliwanag ko lang po ano.
Ang corn oil po ay mayaman sa linoleic acid na yan ay may mahalagang ambag at yan ay kailangan sa formulation. Inclusion po yan ng feeds which is dapat meron 1% na linoleic acid. Now, itong 2% po ng corn oil, ayan ay sapat na para makapag-provide o makapagbigay ng 1% na linoleic acid. Ano ba itong BCO? Ang BCO po ay virgin coconut oil. Bakit nilalagay ko rin po ito sa inclusion? Ang BCO ho kasi, ang virgin coconut oil ay may antibacterial properties yan. Meaning, malaki po ang natutulong yan para sugpuin niya yung mga masasamang organismo sa katawan ng manok. Papatayin niya po yan dahil nga may antibacterial properties po siya. Kaya po maganda ang kombinasyon ng dalawang ito. Okay? Natural antibiotic. 1% po inclusion niya. Pero hindi po tayo dito gagamit ng antibiotic. Kaya nga natural yung binanggit ko rito kasi herb and spices po yan. Ganito po kasi yan. Ang feeds po kasi ay may antibiotic, hindi po pwedeng walang antibiotic yan. Kasi po ang trabaho ng antibiotic ay sugpuin niya, inhibit niya, kukontrolin niya yung mga magminsala o yung mga harmful bacteria o organisms doon sa katawan ng manok. Kaya lang, ang antibiotic po ay may hindi magandang side effect yan sa katawan ng manok. Otherwise, pag kinain natin yung manok, nasa atin na rin yung antibiotic. Kaya po, papalitan natin yan ng natural antibiotic. Ito po ang herbs and spices. May separate video po ako niyan sa YouTube. Makikita niyo po yun doon. Bisitahin niyo lang po. Total in pounds, 0.927 pounds. Kaya kailangan kung ibabawas natin ito sa ipo-formulate natin. Diba 10 pounds yung ating ipo-formulate. Lilis natin yung fixed ingredients na 0.927. Natitira po sa kanya ay 9.073 pounds. Yung pong 9.073 pounds, ito ang timbang ng ating main ingredients. Ito nga yung CRM, CLM, and mealworm na kailangan makapag-contribute ng 17% crude protein para sa layer hen. Yan. Kasi po ang kaya ito binawas, kaya ang mga nasabi ko sa unang vlog ko, yung pong fixed ingredients ay wala pong naiko-contribute yan na protina. Kaya po itong natitira niyang 9.073, kukunin natin timbang ito sa CRM, CLM, and mealworm dun po sa pangunahing ingredients. Dun po natin kukunin yung 17% na food protein para sa layer hen. Okay? Okay, unang step na tayo to find out the average protein of each ingredients. Yan. Kailangan natin kunin yung average protein niya. Source of energy. Ito nga po yung CRM o yung cassava root meal. 1 part po nun, multiply natin sa 6.42%. Kaya po nang sinabi ko, kaya kailangan natin alamin kung ano yung crude protein content ng sangkap. Kasi multiply po natin yan para makuha natin yung average protein niya. Yan, 1 part of CRM, multiply sa kanyang protein na 6.42%. Yan, may nakuha tayong 0.0642 na protina. Ngayon, convert natin yan sa percent, ganito lang. Yan, yung protein niya na 0.0642, divide natin sa 1 part. Dahil 1 part lang naman yung CRM, then multiply to 100 para ma-convert natin sa percent. Yan po, 6.42% na average protein. Now, nakuha na natin yun sa energy source. Proceed tayo sa supplement. Yan, source po yan ng essential amino acids, vitamins, and mineral. Yung supplement po, yung cassava leaf meal, yung dahon at saka yung mealworm. Ito nga po, ang cassava leaf meal, 3 parts po siya, multiply sa protein niya 21%. Nakakuha po tayo ng 0.63 na protein. Okay, proceed tayo sa mealworm. 2 parts po siya.
multiply sa 53%. Yan, nakakuha din tayo ng 1.06 na protina. Add natin po yan. Yan, total niya 1.69%. Now, para makuha natin yung average protein niya na in percent, the same sa nauna, yan, yung protein niya na 1.69, divide natin sa 5 parts. Divide itong 5 parts, yan po yung 3 parts ng CLM, then 2 parts ng mealworm, kaya 5, then multiply to 100. Kaya yan, nakakuha tayo ng 33.80% na average protein. Now, makakaproceed na tayo sa step 2 kasi nakuha na natin yung average protein ng dalawang ito. Yung energy source, which is 6.42%, at sa supplement, nakuha na rin natin yung average protein niya na 33.80. Proceed na tayo sa step 2. Yan, simple lang ang step 2. Gumawa ng square box o kahon at ilagay ang nutritional requirements ng layer feed. Kung ay 17% sa loob o gitna ng box, at ilagay din ang average protein ng energy source at ng supplement sa kaliwang bahagi ng box. Sa bandang itaas ang energy source at sa bandang ibaba naman ang average protein ng supplement. Sa pamamagitan nito ay makukuha natin ang parts at total parts ng mga sangkap. Kailangan ito sa person square method o box method. Okay? Ito na siya. Ito na yung person square method. Diba, ito yung box binabanggit ko. Lalagyan natin sa gitna yung 10%. Ito yung hahanapin natin protina. Now, yung energy source, di ba nakuha natin yung average protein niya na 6.42? I-list natin yan. Supplement naman, nakuha natin kanina 33.80. Now, para makuha natin yung parts, i-list natin ito diagonally. Minus lang natin. Gaya nito. 6.42% minus 17%. Actually, negative po yan. Negative 10.58 parts, pero i-disregards po natin yan ang negative signs. Okay, kasi whole number po ang ating hanapin. Kaya yan, 10.58 parts sa supplements. Kaya po din ito, 33.80 minus 17. Kaya nakakuha tayo ng 16.80 parts sa energy source. Now, kukunan natin yung total parts niya, i-add lang natin yung dalawang yan. Yan, total parts, 27.38. Okay, nakuha na natin yan. Proceed na tayo sa susunod na step. Yan. Part of energy source and supplement obtained by subtracting diagonally smallest from largest. Then get the total parts by adding the parts of energy source and supplement. Okay, step 3. Yan, converting parts to percentage of ingredients ration. Nakuha na natin kanina yung parts, kukumpute na natin sa ration in percent. Ilang bang percent yung sa energy source at ilang bang percent ang sa supplement. Ito na siya. Yan, ang formula niya lang ay parts divided by total parts and multiply to by 100. Ganito lang. Energy source, nakuha natin kanina yung parts niya na 6.80. Yan, divide natin sa total parts na 27.38. And multiply to 100 kasi kailangan natin may convert na siya sa pumakuha na natin yung porsyento, ilang percent ba ang kailangan natin sa energy source. Yan, 61.36%. Round off po ito percent po pwede natin i-round off yan. Okay, sa supplement naman, ito yung source ng essential amino acids, vitamins and minerals. Nakuha natin yung parts kanina na 10.58. Then, divide sa total parts sa 27.38, then multiply to 100. Yan, nakakuha din tayo ng 38.64% na rations niya sa supplement. Renound off natin yan para mag total siya ng 100%. Pag hindi po siya nag-total ng 100%, itong energy source at supplement, back to una tayo. Balikan natin baka may mali tayo doon. Kailangan 100% siya.
Okay, step 4, ang apat na step, ratio of ingredients from percentage to pounds. Yung nakuha natin ratio niya in percent, i-convert na natin siya sa pounds. Yan. So yung energy source, nakuha natin kanina 61.36%. Ang ratio niya, multiply natin sa 9.073 pounds. Ano ba itong 9.073 pounds? Actually, 10 pounds yung ating pinoformulate, di ba? Kaya lang, niles ko kanina yung fixed ingredients. Kaya ito ang natira niya, 9.073 pounds. Dito kasi natin kukunin yung 17% na protina. Yan po, 61.36% multiply to 9.073 pounds. Yan. Nakakuha tayo ng 5.5671928 pounds na rations sa energy source. Nakaproceed tayo sa supplement. Yan po yung kasabarot nila. Supplement tayo. Kuha tayo kanina ng 38.64%. The same, multiply to 9.073 pounds. Kaya yan. Ang rations niya sa pounds ay 3.505872 pounds. Ito po yung combination ng dalawa, yung cassava leaf meal at mealworm. Meaning, sa kanilang dalawa, ang rations nila, yan 3.5058072 pounds. Okay? Total mix, 9.073 pounds. Yung 9.073 pounds, yan, the total mix must need to provide 17% protein for layer hen. Sabi ko nga, kaya nilist ko dyan yung fixed ingredients na natira itong 9.073 pounds. Dyan natin kukunin itong 17% protein para sa layer hen. Okay? Matutungayan nyo po yan sa huling step nito. Step 5. Okay, ration of components and the contributed protein of ingredients. At pamamagitan po nito, makukuha na natin dito yung proper mixing. Ilang pounds ba yung sa cassava root meal, ilang pounds ba yung sa cassava leaf meal, at ilang pounds ba yung sa mealworm. Otherwise, ma-check natin dito yung contributed protein nila. At pag inad natin lahat yun, dapat lumabas yun na 17%. Pag hindi po sila lumabas ng 17%, mali ang ating computation. Back to una tayo. Umpisa natin dun, baka minakaligtaan tayo. Kung nagkamali tayo doon. Okay? Ito, energy source ng rations niya ay 5.5671928 pounds. Okay? Dahil 100% siya, nag-iisa lang naman siya sa energy source, meaning 100% siya. Di 5.5671928 pounds multiply na, yan na po yung kanyang rations, ha. Sabihin yung cassava root meal, yung kasaba yung powder non, yung laman, yan po ang kailangan natin timbang ay 5.5671928 pounds. Bakit i-multiply natin ito sa 6.42? Ano ba itong 6.42? Diba kanina, sa pinakaunang sinabi ko, kaya kailangan alam natin yung protein content ng bawat sangkap kasi sa pamamagitan po niya, malalaman natin ang contributed protein niya. Kaya po nito, yung rations niya ay 5.5671928 pounds multiply to 6.42% na protein niya. Yan. Nakapag-contribute po siya ng 0.3574137776 pounds na crude protein. Yan. Proceed tayo sa supplement, which is 3.5058072. Ngayon, ilang pounds ba ang kailangan o maibibigay ng CLM o yung cassava leaf meal? Dahil 60% yung kanyang inclusion, ang madaling sabi yan, 60% ng 3.5058072 pounds ay 2.4
10348432 pounds. Yan, multiply sa kanyang protina na 21%. Yan, nakapag-contribute po siya ng 172 pounds na protein. Tingnan natin sa mealworm. 40% yung kanyang inclusion ratio. Ang 40% ng 3.5058072 pounds ay 1.40232288 pounds. Multiply sa kanyang protina na 53%. Yan, 0.743231164 pounds na crude protein. Yan po ang kanilang contribute na protina. At yan din ang kanilang timbang na kailangan natin sa feed mixing. Pag inad po natin yung na-contribute na nilang protina at lumabas po yan na 17%, meaning tama po yung ratios na kailangan natin. Sundin po na natin yung ratios nila, yung kung ilang pounds ba ang lumabas dito. Kaya nitong sa CRM 5.567198 pounds, sa CLM 2.10348432 pounds, then mealworm 1.40232288 pounds. Yan, add natin yung kanilang protina, total protein, yan 1.5423766136 pounds. Dahil po ang kailangan natin mahanap dito ay 17%. Okay, proceed tayo sa last step. Ito na po yan. Converting protein from pounds to percentage. Ito na po yan. Energy source. Kung kasabagot mo nga, ay nakapag-contribute siya ng 0.3574137776 pounds na protein. Supplement naman, yung kasaba leaf meal o CLM. Yan. 0.44173, 170.72 pounds na protein. Mealworm, 174.32311264 pounds na protein. Add natin itong tatlo. Yan, 1.5423766113 pounds. Ngayon, paano ba ito magiging percent? At makuha natin yung 17% na protina. Expand out. Ibigay kaya ng tatlong sangkap na ito. Ito na siya. Yan. Ganito lang kasimple. Yung total protein niya po na 1.5423766113 pounds. Divide natin sa 9.073 pounds na feeds. Ito po yung pinoformulate natin. Actually, 10 pounds po yan, di ba? Pinawas lang natin yung fixed ingredients. Pero mamaya, simple, isasama na natin yon. Binawas lang natin yung kasi wala nga siya nagpo-contribute na protein. Ito na. Multiply to 100 para maging percent na siya. Yan. 16.999632% CP o crude protein. Come out natin, 17% crude protein. Diba? Eksakto po. Akmang-akma. Ang galing ng tatlong napili natin at pinili ko main ingredients. Itong kasaba root meal, kasaba leaf meal, at mealworm. Alam niyo po kung bakit ko sila pinili tatlo? Yung kasaba root meal po kasi napakataas ng kanyang starch. Pamamagitan po noon at dahil po doon napakalaki na ibinibigay niyang enerhiya sa mga alaga nating manok. Kaya naging energy source po siya. Dalawa po kasi yan, mais at saka kasaba root meal. Pero mas pinili ko po yung kasaba. Kung may mais kayo, pwede rin po yan. Ito naman po kasaba leaf meal. Yan po ang malaking naiaambag sa protina. Otherwise, yung mga mahalaga pong amino acids, yung essential amino acids, yung 11 essential amino acids na kailangan ng ating mga manok, nandiyan po yan, present yan sa kasaba leaf meal. Yung mealworm naman po, ang mahalagang naiaambag niyan ay ganun din, yung amino acids po, mataas din po yan, essential amino acids, at kumpleto din po yan, at yung fatty acids, yung linoleic acids, present po yan sa mealworm. Kaya maganda po ang kombinasyon ng tatlong yan. Yan, nakuha natin po yung 17% na protina. Kung nabilisan po kayo sa presentation,
Ulit-ulitin nyo lang po, panoorin ito. Makukuha nyo rin po yan kasi step by step naman yan. Okay, thank you very much. Kung may question po, kaya nasabi ko, message nyo lang po ako. At di ako mag-aatubiling sagutin kayo. Kung kailangan nyo ng kopya ng presentation na ito, message nyo lang po ako. Basta po, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel and pakishare na rin po sa iba para matulungan din natin sila. Okay, thank you, and God bless you all.